Okay, magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PH. At magandang hapon din sa lahat nating kaunting nanonood dito from overseas. Kung saan man kayo, good day sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, I would like to lambing ng konti. Paki-like naman and try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel and you have not yet subscribed, paki-subscribe. So ano bang hot issue? Breaking news. Actually, hindi na breaking news to. Kasi prior to the debates with regards to the bank accounts and the BIR tax payments, sa debate between the prosecution and the defense, merong nangyayari kasi actually this is the day 6, just to remind you, day number 6 ito sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Alam na natin na hindi tinuloy yung presentation of witnesses ng prosecution. Alam na nila, natagilid sila pag i-present nila si Atty. Zulaika Lopez at saka si Captain Bilo, kaya dinidefer nila yon, yung witnesses na yon. So ito na tayo ngayon at the 6th day, bumungad sa atin yung pagtayo ni Senator Robin Padilla. So para sa akin, medyo alarming itong pangyayaring ito, pero expected naman natin na gagawin talaga ito ng maladimonyong administrasyon na ito, just to say that. Ngayon, ano ba yon? Nagbigay ng manifestation si Senator Robin Padilla tungkol dito sa presko ni Matibag. Dumating na pala si Matibag at nag-inspection sa Clark na yung gusali na gusto nila itayo for the NBI Academy doon, na nagkaroon nga ng problema doon sa kanilang contractor dahil sa pagkasabi ni Senator Cayetano, ano lang naman yung sa position, but parang totoo din na ayaw ni Matibag ang contractor na gagawa. Gusto niya sarili daw niyang contractor. Sabi ni sa position lang yun. No? Pero sa tingin ko yung nangyari, hindi siya nahatian doon sa pay na dapat matanggap niya, kaya nagreklamo siya. Bukod diyan, may pahaging pa siya, or para sa akin talagang intended niya na sasabihin yun. Pananakot din yun. No, this is straight na intimidation or pananakot sa mga senators. At nakaplano na yan, talaga naghanap sila ng butas sa lahat ng mga senator. No, ano ba ito? Yung regarding sa 2019 SEA Games na very successful, and in fact there are a lot of athletes na umabot pa nga sa Olympics. So that is the biggest SEA Games na napaka-successful ito sa bansa natin, sa isang facility na napakaganda na ginawa ni actually si Vince Dizon nga at si President Rodrigo Roa Duterte ang nag-initiate. Ang gumawa ay si Vince Dizon, one of the closest advisor ngayon ni President Marcos, ni Bangag, na siya na ngayon ang director sa DPWH. So ang isang secretary din, isa yun sa mga, hindi ko alam kung sino yung secretary na tinutukoy ni Senator Cayetano, pinaratangan na yung ginawa na mga infra dyan sa Clark, ano bang tawag nila dyan, yung SEA sa village dyan na ginawa kapanahonan ni President Duterte para sa SEA Games. Yung organizing committee dyan ay si Senator Cayetano. In fact, dati siyang dati siyang DFP secretary, pero nag-resign siya para i-handle yung SEA Games
committee, siya ang organizing committee, at malapit na rin yung eleksyon noon 2019, kaya nag-resign siya sa DFA, then kasi tatakbo siyang senator. So anong nangyari, pinaratangan na ito daw marami daw anomalya. Meron daw unliquidated na mga pundo amounting to 10 billion na hindi ginawa nung contractor, at maraming project na hindi dumaan sa bidding. So yun ang sinabi ni Matibag, at nagpahiwatig siya na ang involved dyan ang SEA Games Organizing Committee. Paano ma-involve ang SEA Games Organizing Committee na sila lang naman ang na-organize ng committee, hindi naman sila kasama sa infrastructure? Pero hindi rin posible, ikukunik yan. Tulad yan sa kaso ni Marcolita, sa kaso ni Pastor Kibuloy, kukunik lahat yan para lang talaga masampahan ng kaso. Yun ang concern ni Senator Robin Padilla. Kasama nila sa plano yan. Kasi noong sinampahan ng obstruction of justice si Senator Cayetano, kasama si Robin Padilla, doon nga sa case ng pagdating ni Bato dyan sa Senate, kailan ba yun? May 3. Na umalis din si Bato, si Cayetano naman ang kasama niya. Meron na siyang demanda na obstruction of justice sina Senator Robin Padilla, nasa ombudsman. Pero nakikita siguro nila mahina itong kaso na to. Hindi natin mapakulong kaagad si Senator Alan Peter Cayetano. So ano bang purpose talaga? Para mapilayan talaga yung Senado for the impeachment trial of VP Inday Sara. Yan talaga, walang ibang purpose, kaya ginagamit na naman itong aso na si Matibag. Kasi isa rin sa mga concern ni Matibag dahil pinapatawag na siya, isa sa mga alibay niya na nagpunta siya sa Bangkok to attend ang cybercrime conference. During that time, minensyon din ni, totoo rin naman ang pinahiwatig ni Senator Cayetano na utmost important yung impeachment trial. Ano pa bang napaka-importante na gagawin mo kung hindi umatin dyan sa hearing? Ba't hindi ka umatin? Yun ang sinabi ni Cayetano. Puro naman katotohanan. Nagpupunta nga dyan lahat ng mga congressman. Lahat ng mga department head, umaatin nga, nanonood. Mismo dyan sa gallery. Ikaw, na pinapatawag kasi ikaw isa sa mga witnesses, hindi ka umatin. Kaya nag-comment si Senator Cayetano. Siguro, nairita rin si Matibag na sa sobrang niyang kayabangan, nahawak niya lahat at binastos na nga niya ang Senado noon dahil siya nga nag-ano sa pag-atake dyan sa Senado, siya nag-utos at yung pagpahuli kay Bato, pagbugbog ng mga ayong usaka dyan na binugbog, na hanggang ngayon wala pang resolusyon. Yung mga NBI, ilan ba yun? 8, siyam na hinahabol si Bato. Ano ba, na meron na bang contempt charges yun? Wala. Pinabayaan yun ni Matibag. So nakita natin na ito si Matibag talaga is the executioner din ito, katulad ni Boying Remulla at ni John Vic Remulla. Para talaga mabawasan ng husto ang Senado. Kaya sampahan ng kaso yan. Sigurado yan, mabilis yan. Karoon ng investigation, mabilis, submit kagad sa DOJ yung findings nila, at posibleng plunder na naman yan na kaso dahil more than 70 billion daw involved na halaga, at ang din yan ay si Senator Cayetano. Yung sinabi ni Senator Cayetano ni Alan na talagang gusto nilang ubusin, bawasan ang mga senador para ma-attain nila yung number na 13, para nga doon magiging 20 na lang sila. So ang 1/3 niyan is 7. 7. So 7 plus 7 di 13 plus 13. Pwede na ma-convict si VP Inday Sara. Kasi mangyayari niyan, talagang ilaban nila yung number na 16. Hindi nila yung susundin kung anong sinasabi ng Constitution, noong 1987 Constitution, na dapat all senators ang 16 ang denominator, ang basis for the conviction. Lalabagin nila yan. Yan ang
target nila. Kahit na sinabi pa ni Jesus Escudero yan. Pero magkaroon ng bagong ano diyan, ruling na maging 16 na lalabagin nila ang konstitusyon. So yun ang target nila ngayon. Tumayo rin si Senator Cayetano, Pia, sinabi niya, papayag ba tayo na i-intimidate tayo ng isang bureau chief lang? Bureau chief nga yan, pero aso yan ni Bangag. Kaya ganyan talaga yan. Papayag ba tayo? So, yan sabi niya. Na gustong mawala na si Alan Peter Cayetano kasi dadalawa na lang sila dyan na abogado kasi wala na si Marcolita. So, yun ang gusto nila mangyari, pero huwag mo namang maliitin yung ibang mga senador dyan. Makapagtanong din ng matinong tanong yan. Nandiyan pa si Aimee, sino pa ba? Si Mark Villar, si Camille. Kung magtagumpay sila na ikulong ito si Ruben Padilla at saka si Alan Peter Cayetano, maiiwan si Pia, hanapan na naman si Pia ng kaso niyan, sigurado, para ultimately mapilayan ng husto ang minority, itong mga sumusuporta kay BP Inday Sara. So ma-achieve talaga nila yung gusto nila mangyari, na ma-convict si BP Inday Sara. Yun talaga ang target nila. So marami nagtatanong, bakit hindi pa kumikilos? Yung nasa abroad, yun ang sinasabi, ba't hindi pa kayo kumikilos? Bakit wala pang people power? Yung nga ang problema eh. Ang dami na nakakulong. Wala pa rin action na nangyari. Dahil, ulitin ko na naman, kung walang involvement ng military, any activity na para magkaroon ng regime change, wala talaga mangyari. Hindi yan maging successful. Kailangan talaga na involvement ng military. Kahit sino dyan sa militar na sasama. I'm not saying na kailangan nila mag-alsa. Pwede naman, pero hindi kasi mangyari, kasi kung sabihin mo withdrawal of support si Brownie, hawak na nila bayad na kaya yun ang problema. So yan ang mangyari. Purely intimidation ang ginawa ni Matibag, at yan utos ni Bangag yan, sigurado utos ni Lisa yan. Huwag kang magpatinag yan, Matibag. Yan ang sinabi ni pinaalala ni Alan Peter Cayetano kay Matibag, hindi kami matitibag, hindi kami matibag kay Matibag. Kaya nga ito ngayong Lunes, sabi ni Pia, hindi naman kami gaganti, magtatanong lang kami sa iyo, kasi darating siya sa Lunes at takot na takot yan naharap, dahil nga palpak yung dalawang kaso na naging witness yung dalawa niyang palpak na mga henchmen. Yun si pangalan nito, si Lutok at yung isa Kalilong, yung dalawa niyang ahente na puro palpak. Walang kalato-lato yung mga testimonya na ang daming butas, ang daming pagkakamali. Siya na ngayon ang tanungin. Malamang ang tanong niya na napaka mabigat, kasi laging sinasabi ni Lutok na hindi ko alam kung may assassin. So far as I know, walang assassin na hinire si BP Inday Sara. Baka pagdating ni Matibag, meron na. May tangay-tangay na siya na assassin. So between kailan mo sila between that time nung last Monday up to the next Monday, naghahanap yan ng magiging assassin para ibintang nila kay BP Inday Sara. Di ba? There's a big possibility na mangyari yan. Kaya ito talagang gagawin ni Matibag sa sobrang kapal ng mukha niyan. Di ba? Siya ang nag-ipit yan sa 18 Marines. Kay Mike Defensor, nagkabanggaan pa sila. Pero hindi dahilan dyan na nagkaroon ng nakulong si Mike Defensor. Doon naman sa DOJ ang kumilos noon. Kaya nga nagkaroon ng warrant at sandigan bayan ng ombudsman. Kasi pati kay Senator Marcolita. So ganyan ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Ganyan nakatindi. Ano ang gagawin natin kung wala nang tatayo diyang mga senador na kakampi ni BP Inday Sara?
maubos na yan. Sunod-sunod niyan. Sunod-sunod ang gagawin niyan. Malamang isusunod si Mark Villar o si Camille Villar. Yan ang nakikita ko na mangyayari. Si Aimee meron na rin. Meron na rin kaso si Aimee. So mangyari niyan si Bongo na lang. Si Bongo meron na rin. May warrant na rin si Bongo. Nagaling na ng ICC. O yun isa sa mga mention ni Alan Peter Cayetano na nangako daw ito sa Matibag na magkaroon ng warrant of arrest galang sa ICC. Wala naman hanggang ngayon pinapakita para kay Bato. Wala. Talagang iipitin nila ang mga senador para matupad ang kanilang layunin na talagang makonvict si BP Inday Sara. Klarong-klaro yan. Ngayon, naglutangan na yan mga kaso na yan. So, ilan na sila ngayon? 8 na lang. 8. 3. 12 sila. 12. Minus 3. Di 8. Di ba? Tama, 8. Hindi. Siyam pa sila. Tama. Kasi isama si Bato, si Marcolita at saka si Jinggoy. Minus plus 9, di 12 sila. Minus 3, di 9 sila ngayon. So yan ang mangyayari. Kung ipitin nila si Senator Cayetano, ayan, wala namang ibang tumatayo ngayon dyan na abogado. Sabi nga ni Pia, lalaban din siya. Hindi niya kung anong gagawin nila ni Alan Peter Cayetano, sa malamang ito aabot din ng ombudsman yan. Pagkatapos isampa yan sa Dingan Bayan at maaresto si Alan Peter Cayetano. Makulong din yan kasama na si Robin Padilla. Kaso ang kay Robin Padilla billable nga, kaya ngayon ang NBI busy maghanap ng mga kaso ng mga dati na nabuhay nila. Bumubuhay ng patay na kaso yung NBI. So yun ang mangyayari ngayon. Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung tapos na yung debate or representation ng both sides ng prosecution at saka defense sa kanilang mga position with regards to kung i-allow ba yung pag-open o pag-subpoena ng bank records, bank accounts ni BP Inday Sara sa AMLC at yung BIR to issue the mga tax payments ni BP Inday Sara. So pagdedebatihan pa yan until now. So they give their sides at nagkukokos ngayon ang mga senator kung paano nila i-manage kasi magkaroon sila ng debate yan sa plenary. Pero parang I don't know kung mangyari bukas o ngayon. So babalikan natin yan. Ito lang, napaka-sensitive kasi ng pangyayari. At sabi pa ni Senator Cayetano, may chilling effect yan. At hindi naman sila natakot. Chilling effect, matagal na may chilling effect. At yan, kasama na yung mga supporters ng BP Inday Sara na hindi naman matitinag, lalong tumatapang ang mga supporter ng BP Inday Sara. Talagang papunta tayo dyan kung anong mangyari kung hindi yan mapipigilan. Na ubusin na nila yung mga senador. Talagang hindi naman siguro magpabaya yung ibang senador. Tatayo yan at mga tao nakatingin sa mga pangyayari na sobrang ng panggigipit ang bangag na administrasyon na to. Nag-hurumintado na ang bangag administration. Gusto talaga nila mawala sa landas nila si BP Inday Sara. Isa rin yan, mag-iingat-ingat lang si BP Inday Sara. Kasi kung maubusan na sila ng paraan, baka doon na siya sa pinaka dangerous na paraan yan ang pagurgur kay BP Inday Sara na hindi imposibleng mangyari. So hanggang dito na lang tayo for this podcast, and we will be back later on siguro after kung anong development dyan sa impeachment trial 6-day dyan sa Senado. So maraming salamat sa pagpakinig ninyo, pagpanood ninyo dito sa vlog na ito, podcast na ito. And I hope you, before you leave this channel, paki-press naman ng like, paki-share, and if you have not yet subscribe, paki-subscribe naman sa Justin Talk News PH. So magandang hapon sa inyong lahat at God bless. Salamat po.